Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas, 4:58 at Sunday po ngayon. Today is Family Day at sabay-sabay na bumangon at ayain ang buong pamilya na tuklasin ng mga kaalaman tungkol sa ating panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV, nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon. Araw-araw, mula Lunes hanggang Linggo. Ako po ang inyong weatherman, Harry Bayona, na makakasama nyo ngayong Sunday, Hulyo 21. Simulan po natin ang umagang ito sa pagbibigay ng recap hinggil sa lagay ng ating panahon ngayong linggo. Isang low pressure area sa Infanta, Quezon ang bumungad sa atin ngayong linggong ito. Noong Tuesday, July 16, naging ganap itong tropical depression at tinawag nating bagyong Isang na siyang ika-9 na bagyo para sa taong ito. Noong Wednesday, July 17, from tropical depression naging tropical storm si bagyong Isang. Pero good news po dahil noong madaling araw ng Huwebes, July 18, ay tuluyan na ngang nakalabas ng ating bansa ang nasabing bagyo. Ngayon naman po mga kababayan, alamin na natin ang lagay ng ating panahon ngayong Sunday. Upang bigyan tayo ng update, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster June Galang. Good morning po, Mr. June Galang. Maraming salamat, Harry, at magandang umaga din sa'yo. Mr. Galang, patuloy po sa pagkilos ang binabantayan nating low pressure area o LPA sa Mindanao. Ano na po ba yung development hinggil sa nasabing sama ng panahon? Ito pong binabantayan nating low pressure area na naka-embed sa Intertropical Convergence Zone, medyo bumababo ang posisyon ngayon. Nasa may south siya ng Mindanao, pero nasa labas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Alright, that's great news, Mr. Galang. Pero sa pagbaba po nitong LPA, masasabi po ba nating mataas pa rin po ba yung chance nito na maging bagyo? Sa ngayon po, bumaba ang tsansa nito na maging bagyo dahil po below 5 degrees siya sa may equator. Alright, that's great news mga kababayan. Ayon nga po kay Mr. Galang, mababa po ang tsansa na maging bagyo itong LPA. Pero ganun pa man, patuloy nating babantayan itong nasabing sama ng panahon. Mr. Galang, dagdag kaalaman po, kasi ang LPA ay nakapaloob pa rin sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na umiiral din sa ating bansa. At ang ITCZ ay tinatawag ng doldrums ng mga maglalayag. And speaking of ITCZ, mapanganib po ba ito sa pagbiyahe ng mga barko at sasakyang pandagat? Actually po, yung ITCZ o Intertropical Convergence Zone, tinatawag din po yan doldrums ng mga mandaragat ng mga unang panahon pa. Ang light and variable po ang hangin dito sa ITCZ na to o dito sa tinatawag na doldrums. Hindi po ito mapanganib sa mga mandaragat. Nagkakaroon lang po ng malakas na hangin kapag natapat yung sinasakyan nilang barko o bangka dito sa thunderstorm na dulot ng ITCZ. Mr. Galang, napag-uusapan na rin po yung paglalayag. Meron pa rin po ba tayong mga nakataas na gale warning sa ating mga baybayin? Sa ngayon po, wala na po tayong nakataas na gale warning alinmang panig po ng ating bansa. Alright, that's great news. Punong-puno ng good news ang ating umaga ng linggo mga kababayan. Ano ho? And Mr. Galang, ano po ba nga asahan nating lagay ng panahon sa buong bansa ngayong araw ng linggo? Sa ngayon po, patuloy pa rin nakakaapekto itong Intertropical Convergence Zone dito sa Mindanao. Kaya ito pong Kabisayaan at Mindanao, kasama na po ang Ilocos Region at ang Mimaropa. Makakaranas po yan ng makulimlim na panahon na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. Samantalang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap na may pulo-pulong pag-ulan at pagkulog-pagkidlat, usually po yan nangyari sa bandang hapon at gabi. And there you have it mga kababayan, nakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster June Galang. Maraming salamat po Mr. Galang. Huling paalala para sa ating mga kababayan ngayong araw ng linggo. Paalala po sa mga kababayan natin na lalabas ngayong linggo, magdala na po ng palangga sa ulan kasi usually po yung mga paulan natin nangyari tuwing hapon at gabi. At yan nga po ang ating weather update. Hatid po yan sa atin ni Pag-asa Weather Forecaster June Galang. Ngayon naman alamin na rin natin kung anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise ay magaganap po yan ng 5:36 a.m. Ang sunset naman natin ay 6:28 p.m. Ang ating moonrise ay 4:58 p.m. Ang ating moonset ay 3:41 a.m. May illumination po yan na 95%. At makikita po natin ang full moon sa darating na July 23. Para naman sa ating tidal predictions along Manila Bay, courtesy of NAMRIA, ang ating high tide ay 7:59 a.m. May taas po yan na 1.40 meters, habang ang low tide naman natin ay 4:42 p.m.
may taas po yan ng negative 0.02 meter. Marami pa tayong dapat malaman sa ating weather kung kaya't dyan ka lang at huwag maglilipat ng channel dahil magbabalik po ang Panahon TV.